Dear Kuya Bono, Grade 5 na ako. Pinakikialaman ko na ang tricycle ni Papa. Gusto ko kasing matutong magmaneho kasi naiinggit ako kay Froilan o Puroy. Kasi kahit ka-age ko lang si Puroy, nakakapag-drive na siya mag-isa ng scooter nila. Isa si Puroy sa mga kaibigan ko. Cute si Puroy, maitim pero mabait. Minsan nga inangkas ako ni Puroy sa scooter niya. Umangkas naman ako pero noon ay tinutokso kami ng mga kababata namin na sweetheart na daw ako ni Puroy at bagay daw kami. Kaya lang biglang umalis si na Puroy sa baryo. Nagpunta sila ng Cavite dahil naroon daw ang trabaho ng tatay niya. Nalungkot nga ako nang umalis si na Puroy kasi talagang mabait siya sa akin. Noong mga panahong ito din lagi kong kinukulit si Papa na turuan niya akong mag-drive ng tricycle. Nakulitan naman siya sa akin kaya tinuruan niya ako at may mga pagkakataon na ako na ang pinagmamaneho niya pero nasa likod ko siya. Noong grade 6 na ako at sinusundo niya ako sa school, ako ang nagdadrive pa uwi ng bahay. Si Colleen lang noon ang nasa loob ng sidecar dahil si Papa nasa likod ko, on guard. Noong araw na yun ay basa ang kalsada at may mga parteng lubak. Nakita ko sina G10, naglalakad pa uwi. Sinadya kong sagasaan ng lubak para matalsikan si G10 ng tubig ulan na naipon sa lubak. Hindi ko sila nilingon pagkatapos ng pero narinig ko ang ingay nila at ang pagalit sa akin ni Papa. Nabasa yung mga bata. Sinadya mo ba? Sabi ni Papa. Hindi ako umimik pero nakita ko siya sa side mirror. Huwag mo nang ulitin yung anak ha. Masama yun. Sabi pa ni Papa. Opo, sagot ko na lang. Pero nung nasa bahay na ako, naiisip ko si G10. Parang nakukonsensya din ako sa ginawa ko. Pero kinaumagahan sa school, nakadama ako ng takot nang makita kong nakaabang sila sa harap ng classroom at matapang ang titig sa akin ni G10. Paglapit ko sa kanya, upakan kita kahit babae ka eh. Sabi niya tsaka ako inambaan ng suntok pero kilala ako sa school bilang palaban. E di upakan mo. Sagot ko, tsaka ko pa inilapit ang mukha ko sa kanya. Nagmura siya, minura ko din. Pero bago pa kami tuluyang magkainitan ay nakalapit na si Orduha. Ang best friend ko, madalas na ang role ay awatin ako kapag nakikipag-away ako. Deep inside nagpapasalamat ako kay Orduha dahil hinila niya ako palayo kay G10. Sa totoo lang, takot ako kay G10 dahil alam kong marami na siyang nakaaway at napatumba. Isa siya sa mga siga sa school namin. Halos lahat ng estudyante may takot sa kanya. Pero ako, madalas ay sinasadya kong pinangingilagan sa buong school. Matangkad kasi siya at magaling makipagsantukan. Hindi naman siya mahilig magpasimula ng away pero kapag kinanti siya, sa away na mauuwi at tinitiyak niyang hindi siya uuwing kawawa. Isa ang pamilya ni na G10 sa mga may kaya sa barangay namin. Mayroon siyang maganda at mamahaling bike na ginagamit niya ng grade 5 kami, pero mula nung maging best friends niya sina Mong, Paulo at Rostif, mas ginugusto niya ng maglakad na lang. Nakahiwalay kasi ang barangay sa elementary school kaya't sa mga walang service, kailangan nilang maglakad. Ang barangay pa naman namin ay nahahati sa 5 zones o purok at ang pagitan ng bawat purok ay malalawak na bukid. Rough road noon mga kalsada kaya nga kapag tag-ulan, maraming lubak. Hindi ko na inulit ang muling basain si G10 kapag ako ang pinagmamaneho ni Papa. Kasi balak ko nang magpakabait noon kay G10 lalo na naiisip ko na siya lagi kapag matutulog na ako sa gabi.
Naglalaro ang mukha niya sa isipan ko at kapag naalala ko ang mga halikan sa mga napapanood ko sa TV, parang kinikilig ako at nai-imagine ko si G10 na siyang unang lalaking hahalik sa akin. Kaya lang kaagad ding mawawala ang pagkakilig ko kapag maiisip ko ang katotohanang hindi mabait si G10 sa akin. Sa lahat ng babae sa klase namin, ako lang ang kaaway niya. Ilang beses niya na akong inaway dahil bad trip daw siya sa ugali ko. Ayaw niya ng babaeng bungangera at mataray, at eksaktong ako yun. Mataray ako at talakera. Pero yun ay kapag may nang-aaway lang naman sa akin. O kapag may gumawa ng bagay na hindi ko gusto, hindi ko talaga pinalalagpas. Pero yun nga, dahil sa ugali kong yun, malayo ang loob sa akin ni G10. Galit sa akin. Tuloy namimiss ko nung grade 1 at grade 2 pa lang kami. Mabait pa sa akin si G10 noon. Binibigyan pa nga niya ako ng chocolates na imported noon kapag umuwi ang atin niyang Japayuki. Nakakapaglaro pa kami noon ni G10 pero habang tumatagal, habang lumalaki kami, nagiging magkaaway na kami. Ewan ko ba kasi kung bakit naging mataray ako. Ayaw ko kasi nung paawa effect. Ayaw ko nung kinakawawa. Gusto ko kapag inaway ako, hindi ako uurong. Kasi bakit silang ba matapang? Sobrang guwapo ni G10 nung graduation namin. Bagay na bagay sa kanya ang checker na long sleeves niya na kulay black at red. Marami din akong handa noon at gusto ko sana siyang i-invite pero hindi ko alam kung paano ko siya lalapitan dahil alam kong kaaway nga ang turing niya sa akin. Noong okasyon ng aming graduation, parang karamihan ng mga minuto ko ay ginugol ko sa pagtingin-tingin kay G10. Napansin tuloy ako ni Mama at kinantsawan niya ako. Bakit ba panay tingin mo sa anak ni Gerardo Ladel? Crush mo ba siya? Tanong ni Mama. Sa mapunti at makinis kong pisngi, alam kong napansin ni Mama ang pagbablush ko. Kasi ang sabi niya, "Uy, totoo nga. Namula na ang pisngi niya, oh." Pero nagawa ko pa rin mag-deny. Bakit ko naman kakrush niyang Gabriel na yan? Ang yabang-yabang niyan. Sabi ko. Si G10 ang tinutukoy ko dahil yun ang real name niya. Gabriel. Siya ang pang-10 anak ng tatay niya at lahat silang magkakapatid. Ang unang letter ng mga pangalan nila ay G. Kaya ang palayaw niya ay G10. Pero ang mama ni G10 ay pangalawang asawa lang ng papa niya. 3 din sina G10 na tunay na magkakapatid. Tapos 8 ang kapatid nila sa ama. Dati ko nang naulinigan na sa private school mag-aaral ng high school si G10 at ito ay kinalungkot ko. Lilipat na rin daw sila sa bago nilang bahay sa bayan at malapit ito sa private school na kilalang school ng mga may kayang pamilya sa amin. Noong bakasyon nga, madalas kong itakas ang tricycle ni Papa para maglibot kasama ang kapatid kong si Colleen sa buong barangay para lang baka sakaling makita ko si G10. Pero wala. Noon ako naniwala sa sabi ni Urduhan na sa bayan na nakatira si na G10. 12 years old lang ako nung bakasyong yun, kapuso. Pero may isang gabi na bigla na lang akong lumuha dahil naalala ko si G10. Nag-assign ng advisor namin ng mga upuan. Nasa 3rd column ako ng 2nd row. Kaso wala pang teachers kasi inaayos pa rin daw ang kanilang mga teaching loads. Next week na lang daw magre-regular ang klase at ang mga masisipag pwedeng pumasok para maglinis ng classroom. Sorry, masipag ako pero hindi ako pumasok nung hindi pa regular ang klase.
Noong sumunod na linggo ako pumasok at medyo na late ako dahil lasing si Papa nung gabi at tinanghali ng gising. Kaya natagalan pa bago niya kami maihatid. Ugali kasi ni Papa ang makipag-inuman sa mga kaibigan niya kapag may okasyon. At kapag lasing, talagang lasing. So nung first day ng regular class, sa corridor ay nakasalubong kong advisor namin. So inisip kong hindi pa nag-start ang klase. Siya din kasi ang first period teacher namin. Pero pagdating ko ng classroom, nakaayos na mga classmates ko. Pero kaagad tumaas ang kilay ko nang makita kong may nakaupo sa third column, second row ng mga babae na supposedly ay upuan ko. Maganda siya, maputi din, parang magkasing puti kami. Pero kahit maganda siya, pinaalis ko siya. Oy, ako dyan, sabi ko. Tiningnan ako tsaka lumingalinga sa likod. Third row kasi ay may bakante. Ako dyan, dun ka, sabi ko. Baka pwede dun ka na lang. Parang nagmamakaawang sabi niya. Hindi pwede, dyan nga ako. Wala ka siguro nung Monday last week, no? Nagbigay ng seating assignment ang advisor natin at dyan ako. Medyo pasigaw na sabi ko. Kaya lang biglang may sumabad na lalaki sa row ng mga boys. Nagulat ako nang makita ko siya. Si G10. At ang sabi niya, sige Shine, dun ka na. Huwag mo nang patulan ng babaeng yan dahil amaso na yan. Sabi niya, tsaka siya lumapit sa babaeng pinaalis ko. At si G10 pa ang bumuhat sa bag ng babae na Sunshine pala ang pangalan. Agad akong nagtaka kung bakit magkakilala na sila first day pa lang ng klase. At pareho naman silang wala noong last week. Nagawa ko pang panoorin nang ihatid ni G10 si Shine sa upuang nilipatan niya. Masakit sa akin yun pero alam kong hindi mo makikita sa mukha ko na nasaktan ako dahil nakasimangot ako at nakataas ang kilay ko. Nung dumating ang advisor namin, simula na ng klase at inatasan niya akong tumayo o inatasan niya kaming tumayo isa-isa at magpakilala. Name, age, address at saka ambition pa. Ewan ko kung bakit hanggat maaari ay ayokong gawin yon. Parang pagdating sa akin ay gusto kong hindi ako tatayo at hindi ako magsasalita. Dahil yun kay G10. Pero pagdating sa akin, kinailangan pang tawagin ako ng teacher namin ng 2 beses. Napilitan akong tumayo at magpakilala. Kaso name at age at address lang nasabi ko. Ambition, tila inis na sabi ng teacher namin. My ambition is to be a policewoman, sabi ko. Pero kasunod nun ay may narinig akong boses ng lalaki at alam kong si G10 yun. At ang sabi niya, amaso na talaga, sabi niya. Gusto ko siyang talakan noon pero ipinagpalibon ko muna dahil first day pa lang kasi ng klase. May araw ka rin, sabi ko na lang sa sarili ko. Nagtimpi muna ako noon pero yun ay first period pa lang at 1 oras lang ang klaseng yun pero pakiramdam ko'y napakatagal at nakakabagot at halos wala akong nauunawaan sa mga tinuturo ng teacher namin dahil parang laging lutang ang isip ko. Pinipigilan ko kasi ang sarili kong mapalingon sa bandang likod sa side ng mga boys para makita ko si G10. Ang hirap ng umagang yun pero mas mahirap pa ang mga sumunod na araw dahil kaagad nagkaroon ng love team sa classroom namin. Love team na kinasusuklaman ko. SNG Love Team daw. Sunshine and Gabriel Love Team. Nasasaktan ako kasi lihim ako nagsiselos. At parang talong-talo ako kay Shine kasi maganda rin siya, maputi rin, matalino rin at higit sa lahat, mabait siya, mahinhin at tahimik. Laging sumasama si G10 kina Shine. 3 kasing magkakaibigan sina Sunshine. Siya, si Venus at si Mariel. Classmate pa rin sila noon sa
Central daw, at sa kanila laging sumasama si Jiten at kay Shine, lagi siyang nakadikit. Ako naman si Cheska na seatmate ko rin ang naging kaklose ko. Maganda rin sana si Cheska kaso nasisira na noon ang dalawang ngipin niya sa harap. Yun lang ang turn-off factor noon kay Cheska. Mabait din naman siya pero may pagkabobo. Laging nangungopya. Pero okay lang. Kailangan ko rin naman kasi kahit papano ng kaalyado kaya pinagtiisan ko na lang pero later on, naging best friend ko naman si Cheska. Buwan ng July, magkakakilala na kaming lahat. Nagdaos ang classroom election. O nagdaos ng classroom election ang advisor namin. Kaagad na-nominate si G10 for class president pero tinalo siya ng babaeng classmate namin na matalino kasi. Pero sa escort nanalo si G10. Halos buong klase bumoto para sa kanya. Sa Muse, na-nominate naman ako. Siyempre flattered. Pero ang nakalaban ko ay sina Judessa at Sunshine. Tinalo ako ni Sunshine ng 7 puntos. Siya ang nanalong Muse. Si G10 naman ang escort. Kasabay ang kilig ng mga classmate namin dahil noon palalong napagtibay ang SNG Love Team na sobra-sobrang nagpapaasar sa akin. Sa awa ng Diyos natapos ang school year na yon pero ang comment ni Mama, dumambel daw ako kasi bumaba ang mga grades ko compared noong elementary ako. Sabi ko na lang na iba ang elementary sa high school pero ang totoo, nasa akin noon ang pagtanggap sa katotohanang hindi talaga ako gaanong nakapag-concentrate sa pag-aaral ko dahil sa buwisit na SNG Love Team na yon. Noong mga panahong ito talagang nalilito ako sa sarili ko kasi galit na galit ako kay G10. Pero mahal ko naman siya. May mga pagkakataon noong may pasok pa na sinusumpa ko siya, lalo na kapag kasama niya si Sunshine. Lalo na noong bumabagyo tapos magkasukob sila sa isang payong. Tamaan sana kayo ng kidlat, sabi ko pa. Narinig yun ng isang kaibigan ni Sunshine. Inirapan niya ako dahil hindi naman niya ako pwedeng awayin dahil takot siya sa akin pero alam kong narinig niya ako. Ang hindi ko alam, ipinarating pala niya ang sinabi kong yun na tamaan sila ng kidlat kay Sunshine. Kinaumagahan noon, kinausap ako ni Sunshine sa napakamahinahong pamamaraan. Ang sabi niya, Lidel, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo ako kina-curse? Wala! Pwede ba namang wala? Sana sabihin mo sa akin para maayos ko kung anong mali ko. Ayaw ko kasi nang may taong nagagalit sa akin eh. Wala nga! Tarayan si Sunshine nung araw na yon nung dumating si G10. Kaagad niyang hinila si Sunshine palayo sa akin. Wala siyang sinabi pero matalim ang titig sa akin ni G10. Noon ay nadagdagan lalo ang inis ko kay G10 dahil sa sobrang halata na concern niya para kay Sunshine. Sa inis ko noon kulang na lang batuhin ka ng ballpen si G10. Kaya lang biglang nawala ang galit ko kay G10 nang bigla na lang idating ang bangkay ng papa niya sa lumang bahay nila sa baryo namin. Namatay daw ito dahil sa sakit at katandaan na rin at ang hiling daw nito ay sa lumang bahay nila sa baryo namin iburol ang kanyang mga labi. Sumilip kami ng kapatid kong si Colleen minsan pero hindi kami pumasok sa loob ng bahay. Napansin kong halos wala pang mga bulaklak na totoo noon sa katabi ng kabaong kaya't naisipan namin ng kapatid kong si Colleen na manguha ng mga bulaklak sa bakuran namin. Kaso kokonti ang nakuha namin kasi ayaw ni Mama na ipapitas ang ibang bulaklak.
Hanggang sa nagsuggest si Colleen na manghingi kami sa mga kapitbahay kasi para naman yun sa patay. Ganun nga ang ginawa namin at nakalikom kami ng maraming bulaklak, pero iba't ibang klase. Nagpatulong kami kay Kuya Bongga, ang pinsan kong bading para maayos namin ang bulaklak, para makagawa kami ng bouquet na malaki. Tumigpas siya ng puno ng saging tsaka doon namin itinusok ang mga bulaklak. Nung una, pangit talagang tingnan kasi parang ang gulo. Kasi iba't ibang kulay, iba't ibang klase ng bulaklak. Ano kaya kung tabi-tabi na lang yung mga magkakapareho? Suggestion ko kay Kuya Bongga. Sumang-ayon naman siya at ganun nga ang ginawa namin. Medyo umayos lang tingnan. Pagkatapos ay dinala na namin kina G10. Pero ayaw ni Kuya Bongga na siya ang magdala kasi napapangitan daw siya. Baka sabihin daw ng mga tao na siya ang gumawa. Hindi naman kaya ni Colleen na buhatin kaya't napilitan ako na ako nalang magdala. Medyo nahihiya nga ako noon kasi hindi maganda ang gawa namin at lalo pa akong nahiya nung pagdating namin doon ay tsaka namang dumating sina Sunshine at may dala silang bulaklak na mayroon pang stand. Yung binibili talaga, yung may sash pa. Noon, ako sobrang nahiyang tumuloy. Lalo na nang makita kong sinalubong ni G10 sina Sunshine. Nahiya ako ng tuluyan nang makita kong nakita din ni G10 ang dala kong bulaklak. Gusto ko nang umuwi noon pero biglang may umakbay sa akin. Paglingon ko, tita pala ni G10 at ang sabi niya, "Sige na Lidel, ipasok mo na yung flowers mo doon," sabi niya. Noon ako napilitang tumuloy sa loob pero hindi ko magawang tumingin kina Sunshine at G10. Ibinaba ko na lang sa paanan ng kabaong ang bulaklak na ginawa namin at narinig ko ang mama ni G10. "Salamat anak ha," sabi niya. Tumango na lang ako noon kapuso. Tsaka ako aalis na sana pero bigla akong napasulyap kay G10. Kitang-kita ko siyang umiiyak. Noon ay lumabas na rin ako pero bago pa ako makahakbang palayo ng pintuan ay nahulog na rin ang mga luha ko. Ewan ko kung bakit napaiyak din ako nang makita kong umiiyak na rin si G10. Nakipaglibing din kami noong libing ng papa ni G10 pero hindi ko alam kung nakita niya kami. Pagkatapos noon, wala na ulit sila sa baryo. Bumalik na ulit sila sa bayan at syempre, namimiss ko na naman siya kahit alam kong hindi naman niya ako namimiss kasi mahaba-haba pa ang bakasyon noon. Ang wish ko noon sana hindi ko na sila ka-classmate sa pasukan. Sana mapunta na ako sa Section 4 at maiwan sila ni Sunshine sa Section 3 o kaya ma-promote sila. Ito ang wish ko noon pero hindi ito nangyari dahil sa buong dati naming kaklase, 5 lang ang nawala at 4 lang ang nadagdag na bago. Seatmate pa rin kami ni Cheska pero may pagbabago kay Cheska noon. Bago na ang ngipin niya at pati sa ugali niya ay may pagbabago rin. Nagkaroon na siya ng confidence at medyo lumandi siya. Sabagay, malaki din naman talaga ang iginanda ni Cheska noon. Matandang dalaga ang advisor namin noon, si Ma'am Luisa. Hindi pa naman talaga matandang-matanda. Nasa 35 siya noon pero enjoy siyang maging advisor dahil hindi siya istrikta at noong June 27, birthday niya, ay saktong Sabado noon. Nagyaya siya sa baryo nila at ang sabi niya, lahat sa klase ay invited. Nagpadala nga siya ng sulat sa mga parents namin para payagan kaming pumunta sa kanila. Malayo kasi sa kanila, baryo, pero pinagyayabang niya ang magandang tanawin kaya na-excite kaming pumunta lalo na't 2 jeep pa ang sumunda sa amin.
Nagtatawanan nga lang kami dahil pataas pa baba ang rough road na daan. Pero nung makarating kami, namangha kami sa ganda ng lugar at sa ganda ng bahay ni na Ma'am Luisa. Ang sabi ng katulong nila, nasa ilog na raw si na Ma'am, kaya sa ilog na kami dumiretso. Nasa likod lang naman ng bahay nila ang ilog, kaso hindi ako okay sa idea na maliligo sa ilog. Kaya nga hindi ako nagdala ng pampaligo kong damit. Kasi hindi ako marunong lumangoy. Noong bata pa ako, nagsuswimming kami, pero hanggang kiddie pool lang ako. Muntik pa akong malunod, kaya nagkaroon ako ng phobia sa tubig. Mabuti na lang at may kasama akong ayaw maligo noon sa ilog. Si Bea, na hindi ko naman ka-vibes, pero nakasama ko noon para hindi lang kami maboring habang naliligo ang lahat. Noong matapos kaming kumain, nagkawalaan na mga kaklasmate namin. Nag-e-explore na sila sa taas ng ilog. Ang mata ko noon ay pinipilit ko lang umiwas na matingin kina Jitan at Sunshine. Hanggang maaari ayaw ko sanang magselos o masira ang araw ko. Pero sa kawalan ng magawa, sumama ako kay Cheska nung hilain niya akong umakyat din sa taas. Nandoon pala ang mga classmate namin at nagpipicture-picture na sila. Pati sina Jitan at Sunshine ay naroon din. Magkadikit na naman. Maganda kasi ang tanawin kapag nasa gilid ka ng ilog. May bangin kasi at kitang-kita ang lawak ng ilog mula doon sa itaas ng bangin. Niyaya ako ni Cheska na magpa-picture din kami, kaya nag-post kami sa gilid ng bangin. Pero biglang nagsigawan ng mga babae naming classmates ng isang lalaki naming classmate ay may hawak na patay na ahas at ipinananakot niya sa mga babae. Bigla nitong initsa ang patay na ahas sa amin. Umalagwa bigla si Cheska patras. Naitulak niya ako at huli na nung makakapit ako sa kanya. Dahil ako ay nahulog na sa bangin at babagsak ako sa malalim na ilog. Takot na takot ako sa ilalim ng tubig dahil ang tagal bago ako umahon. Ang lalim talaga. Parang mauubusan na ako noon ng hininga. Mamamatay na ako, sabi ng isip ko noon. Pero bigla na lang may kamay na humawak sa akin at hinila niya ako pataas. Hindi ko siya masyadong makita noon at kung kailan nasa ibabaw na kami ng tubig, ay tsaka pa ako nakainom kaya mas lalo akong nahirapang huminga at ubo ako ng ubo. Kaya't nanghina ako. Yumakap na lang akong mabuti sa taong tumulong sa akin habang inilalangoy niya ako papuntang gilid. At nung nasa gilid na kami, nagsalita siya. Ano, okay ka lang ba? Narinig kong tanong niya. Pagtingin ko sa mukha niya, si Jitan. Galit na galit si Ma'am noon kay TJ na siyang naghagis ng ahas. Sobra siyang pinagalitan ni Ma'am Luisa. Ang hindi ko lang napaghandaan ay noong utusan ako ni Ma'am Luisa na lapitan ko daw si Jitan at magpasalamat ng taos-puso dahil sa pagsagip niya sa akin. Sinabi ko kay Ma'am na nahihiya ako pero pinagalitan niya ako. Remember, Lidel, he saved your life. Nakadilat na sabi niya. Noon ay napilitan akong lapitan si Jitan. Nasa terrace sila noon kasama ang ilang lalaki. Naglalaro ng chess. Jitan, mahinang sabi ko. Lumingon siya pero hindi nagsalita. Initusan kasi ako ni Ma'am. Magpasalamat daw ako sa'yo. Kailangan pa talagang utusan, no? Ganito ang sagot niya. Nahiya kasi akong lumapit. Sabi ko, pero muli niyang hinarap ang paglalaro ng chess. Thank you, Jitan, ha? Sabi ko, tsaka akmang aalis na ako, pero nagsalita siya. Sandali, balik ka dito. Utos niya. Kaya bumalik naman ako.
Niligtas ko ang buhay mo, Lidel. Pero may kapalit yun. Seryosong sabi niya. Anong kapalit? Makinig ka, ha? Una, huwag mo nang aawayan si Sunshine. Okay. Pangalawa, susunod ka sa lahat ng gusto ko. Sa sinabi niyang ito ay tumuas ang kilay ko. Gaya ng ano? Oh, galit ka na naman eh. Hindi naman kasi pwedeng lahat ng gusto mo sundin ko, no? Basta, pag may sinabi ako, kailangan sundin mo. Ay, hindi ko maipapangako, sorry, sabi ko. Di wala ka pala talagang utang na loob, sabi niya. Masakit sa akin yon at ayaw kong maging walang utang na loob, kaya't okay, sige na. Payag na akong sumunod sa mga gusto mo. Sagot ko, tsaka ako tumalikod pero mabilis niyang hinila ang kamay ko. Para akong nakuryente noong hawakan niya ang kamay ko. Teka lang, Lidel. Hindi pa tapos ang usapan natin, sabi niya. Noong mapatangin ako sa kamay niya, nakahawak sa kamay ko ay bigla niya itong binitawan. Mula ngayon, magpapakabait ka na. Isa yan sa mga gusto kong gawin mo at sundin mo yan. Sige, sagot ko dahil parang nararamdaman ko pa ang kuryente sa katawan ko gawa ng pagkahawak niya kanina lang sa kamay ko. Anong sige? Ipangako mo. O sige, pangako. Sabi ko, tsaka ako umalis na sa harap nila. Pero narinig ko pa siyang nagsalita sa mga kasama niya. O guys, narinig niyo yun ha. Nangako siya, sabi niya. Noon ay bumalik na ako kay Ma'am Luisa at sinabi kong nakapagpasalamat na ako. Nung matutulog na kami nung gabing yun, bigla na lang akong napaiyak nang maisip kong baka patay na sana ako kung hindi ako sinagip ni Jiten. Hindi ko kasi kayang iaho ng katawan ko noon sa tubig. Wala sa mga kaklase ko. Pero pakiramdam ko hindi niya ako napapansin tuloy dahil sa pagpapakasimple at pagpapakabait ko. Pakiramdam ko hindi niya ako nakikita, parang wala ako. At ako parang naaawa ako sa sarili ko dahil parang ang bait-bait ko na tuloy at hindi ako sanay sa ganun. Kaso ayaw ko namang masumbatan ni Jiten. Kaya lang isang hapon ay ininis ako ng bagong barkada ni Sunshine, si Loida. Ang sabi niya sa akin, para ka palang kawawa kapag hindi ka mataray, no? Alam mo, hindi mo bagay, sabi niya. Anong gusto mo, Loida? Wala. Parang natatawa lang talaga ako sa'yo, sabi niya. Di tumawa ka na makita mo kung paano ko paduduguin yung huso mo, sagot ko sa kanya. As if naman kaya niya, if I know madada ka lang, sabi niya. Ako madada lang? Sige, Loida, simulan mo. Hawakan mo lang kahit anong parte ng katawan ko, Loida, at dadapo ang kamay ko sa nguso mo. Try mo lang. Sabi ko, pero talagang handa akong sapukin ang nguso ni Loida noon, pero bago pa nangyari yun ay narinig ko na ang boses ni Jiten. Hoy, halika nga. Galit na hila niya sa braso ko. Galit ang mukha ko noon pero natutuwa ang puso ko dahil hindi lang niya ako napansin. Hawak pa niya ang braso ko. Di ba may usapan na tayo na magpapakabait ka na? Yung bruhang yan nagsimula Sabi ko, tsaka ako dinuro-duro si Loida. Pero sumagot si Loida. Sumigaw si Jiten para tumahimik kami. Hinarap niya ako at ang sabi niya, ang pangako ay pangako. Tandaan mo, utang mo ang buhay mo sa akin. Sabi niya, tsaka umalis na hila-hila ang kamay ni Sunshine. Uwian na kasi noon. Naiwan kami ni Cheska at parang naawa si Cheska sa akin pero nagulat siya nung bigla akong ngumiti. Apir, sabi ko. Nagtataka man siya pero nakiapir na rin. Nagtataka siya kasi para akong kawawa kailan lang pero bigla akong sumaya. Masaya ako kasi dahil napansin ako ni Jiten. Kaya lang, sa pagkakatanda ko, yun ang huling masasayang araw ko noong high school ako, kapuso. Kasi nung sumunod na taon, third year na kami.
Noon na naganap ang pangyayaring hanggang ngayon, kapuso. Hanggang ngayon ay sumusugat pa rin sa puso ko. At hanggang ngayon, ang maalala ang pangyayaring iyon ay bangungot pa rin kung ituring ko. Ang pagkamatay ni Papa. At ang kapatid kong si Colleen dahil sa akin. Birthday ng pinsan kong si Nancy noon na taga-kabilang baryo. Pagdating ko ng galing ng school, inutusan ako ni Mama na magpunta doon para tingnan na rin si Papa kasi baka lasing na daw. Sumama si Colleen. Umangkas kami noon sa scooter ng pinsan kong si Kuya Mar. Sa highway kami dumaan kasi ayaw din niyang masira ang scooter niya sa rough road na shortcut na papunta kila Nancy. Pagdating namin kina Nancy, lasing na nga si Papa at ang sabi niya, iuwi ko na raw siya. Ako na raw ang mag-drive. Kumain muna kami ni Colleen ng handa ni Nancy. Pagkatapos ay umalis na kami. Sina Papa at Colleen sa loob ng sidecar. Kabado talaga ako sa highway kasi never pa akong nag-drive sa highway. Pero may shortcut naman sa susunod na kanto kaya't iniluko ko sa rough road. Kaso, may patay na pinaglalamayan sa kalsadang yon at sarado ang kalsada kasi doon sila naglagay ng damara. Doon ka na kasi sa highway, bilisan mo, sabi ni Papa. Sinunod ko na lang siya pero biglang nag-ingay si Colleen noong nasa highway na kami at paglingin ko ay nagsusuka si Papa. Bilisan mo kasi ate, sigaw ni Colleen. Noon nga ay medyo binilasan ko kasi wala namang sasakyan sa highway. Kasi gabi. Kaso bigla na namang sumigaw si Colleen kasi nasukaan daw siya ni Papa. Nilingin ko lang sila pero pagbalik ng tingin ko sa kalsada, sa paliko pa naman ay biglang may malaking sasakyan. Ang lakas ng busina nito. Nagulat ako kaya't biglang kabig ko, napunta kami sa gilid ng highway. At dahil mabilis ang takbo ko, hindi ko na nabawi. Tumuloy na ang tricycle sa gilid. Ang alam ko, sasadsad lang kami sa puno. Pero hindi dahil pababa pala ang lupa. Mababang bangin. Pero nabaliktad ang tricycle, tumilapon ako sa lupa. At nung bumangon ako upang puntahan sina Papa at Colleen, pareho silang hindi kumikibo. Madilim kasi noon kaya't hindi ko sila gaanong makita. Pero sigaw ako ng sigaw. Pamaya-maya pa'y may mga tao na dumating. Siguro may motoristang nakakita sa amin. May isa sa kanila ang may dalang flashlight ng cellphone. Bumaba sila at noong mailawan nila sina Papa at Colleen, puro dugo ang nakita ko. At hindi sila gumagalaw. Ang bahaging ito ng aking buhay ang laging kinatatakutan kong maalala. Wala nang buhay sina Papa at si Colleen noong idating namin sila sa ospital. Samantalang ako, mga gasgas lang pero alam mo kapuso, mas gusto ko pa sanang ako na lang ang noon ang namatay kasi sobrang pagkakonsensya ko. Yun ang unti-unting pumapatay sa akin. Walang tigil ako sa pag-iyak at parang hindi ko kayang pagmasdan ang magkatabing kabaong ni na Papa at ni Colleen. Maraming kumakausap sa akin at hindi lang si Mama at si Lola pati ang opisyal ng barangay at mga matatanda sinasabi nilang hindi ko kasalanan dahil hindi ko naman yun kagustuhan.
Pinipilit ko lang isipin na ganun nga. Dahil sino ba namang anak o kapatid ang gugustuhin mangyari yon? Kaso maiiwasan ko bang sisihin ang sarili ko? Ako ang nagmaneho. Pangalawang gabi ng lamay, dumating sina Jiten kasama ang mama niya. May dala silang bulaklak na may stand at mayroong sash, yung nabibili sa bayan. Nilapitan ako ni Jiten at ang sabi niya, "Condolence, pasensya ka na ha. Binili lang namin yung bulaklak." Pinilit kong ngumiti noon pero sa totoo lang parang gusto kong umiyak kay Jiten noon. Nasa puso ko noon ang hangarin na sana okay kami, sana friends kami para pwede ko siyang iyakan. Hindi kasi ako marunong gumawa ng kagaya ng ginawa mo noon na bulaklak para sa papa ko kaya bumili na lang kami. Pasensya na, hindi na ako nag-effort kagaya ng ginawa mo noon. Sabi pa niya. Hindi pa rin ako kumibo noon. Kaya mo yan, Lidel. Tingnan mo ako, kinaya ko naman. Masakit lang talaga sa una, pero matatanggap mo rin pagdating ng araw. Pareho na tayong walang ama, kaya sana maging friends na tayo, sabi pa niya. Noon ay napatitig ako sa mukha niya pero wala pa ring boses na lumalabas mula sa mga bibig ko. Pero sa totoo lang ang laki ng nagawa ng mga salitang yun ni Jiten para kahit papano ay maibsan ang matinding kalungkutan ko noon. Kahit hindi ako nakapagpasalamat sa kanya, masaya pa rin ako dahil dumating siya at mas na-appreciate pala niya yung pinagpaguran kong bulaklak noon para sa papa niya kaysa yung nabibili lang. Noong ilibing sina Papa at Colleen, nakita ko rin sina Jiten at iba pa naming mga kaklase kasama ang advisor namin si Ma'am Luisa noon na malapit ng ikasal, si Ma'am Luisa. OFW daw sa Saudi ang matandang binatang mapapangasawa ni Ma'am. Hindi ko nga lang alam noon kung makikita ko ang kasal niya dahil wala akong gustong gawin noon sa buhay ko. Wala akong alam gawin noon. Nang matapos ang libing, pinipilit ako ni Mama na pumasok sa school. Nagbibihis naman ako pero kapag sasakay na ako sa tricycle lalo na nung una, bigla na lang akong matatakot. Parang nakikita ko pa sina Colleen at Papa na duguan sa loob ng tricycle. Noong unang pagkakataong sumakay ako ng tricycle matapos ng libing niya na Papa, bigla akong umatras at umiiyak at nanginginig akong bumalik ng bahay. Noon kapuso nagsimula ang takot kong sumakay ulit ng tricycle. At yun ang dahilan kung bakit muntikan na akong maghinto ng pag-aaral. Pero pakiusap ni Mama, nasasabay na lang ako sa owner ni na Kuya Bongga kapag papasok at uuwi ako galing ng school. Kaya nakapagpatuloy pa rin ako ng pag-aaral at natapos ko pa rin ng 3rd year noon kahit na halos gabi-gabi ay umiiyak ako kapag naaalala ko sina Papa at Colleen. Naipagawa na ulit ni Mama noon ang tricycle at siya ang nag-aaral na mag-drive dahil kailangan niya ang tricycle kapag mamimili siya ng mga paninda niya sa bayan. Yun lang kasi ang pinagkukunan namin noon ng ikabubuhay, ang sari-sari store ni Mama. Yun ang pinakamalaking sari-sari store sa baryo namin, parang mini grocery na. Si Uncle Tomas ang madalas na mag-drive ng tricycle kapag namimili si Mama.
Kung minsan pinipilit ako ni Mama na mag-drive ulit para daw matanggal ang takot ko, yung phobia ko. Pero lalapitan ko pa lang ang tricycle ay kinikilabutan na ako at maiiyak na ako dahil muling gagapang ang takot at kilabot sa katauhan ko. Yun ay kapag maalala ko ang kalunos-lunos na pangyayaring kumitil sa buhay ng aking ama at ng aking kapatid na si Colleen. Nasisimula pa lang ng pasukan noong 4th year na kami. Usap-usapan na ang kasal ni na Ma'am Luisa dahil June ang kasal niya. Siya pa rin ang teacher namin noon sa English, pero hindi na siya ang aming advisor. In-announce niya sa klase na sina G10 at Sunshine ay kukunin niyang abay. Pero kaagad namang tumanggi si Sunshine dahil ayaw na daw siyang payagan ulit ng parents niya na mag-overnight sa ibang bahay. Ikaw na lang din kung ganun, Ladel, sabi ni Ma'am Luisa. Nagulat ako. Ipapaalam kita sa mama mo, don't worry, sabi ni Ma'am. Hindi ako nakapagsalita. Kaya lang hindi naman natuloy ang pag-aabay naming dalawa ni G10 dahil may masama na namang nangyari. Noong gabi ng pasayaw sa kasal ni Ma'am Luisa sa kanila, nakisayaw kami bilang tulong na rin kay Ma'am Luisa kasi may bayad ang bawat sayaw ng mga binata. Katabi lang namin halos noon si Ma'am Luisa. Lumapit sina G10 sa kanya para magpaalam. Inutusan daw kasi silang bumili ng 3 case ng beer. Sinong kasama mo? Madadala mo ba yung 3 case? Tanong ni Ma'am. Kasama ko po si Andrew, Ma'am. May tricycle po kaming dala. Pinahiram po ng tito nyo. Sagot ni G10 na napakagwapo talaga noon sa suot niyang polo shirt na kulay pula. O sige, ingat kayo ha, sabi ni Ma'am. Kaso biglang naalala ni Ma'am Luisa ang magpabili din ng ilang case ng soft drinks para sa mga kadalagahang nakikisayaw. Akin ang yung number ni Gabriel? Tanong niya sa amin pero walang number sa akin si G10. Wala din kay Cheska. Habulin nyo nga, habulin nyo, utos ni Ma'am. O etong pera, 4 na case na coke ha, sabi niya. Mabilis namin kinuha ni Cheska ang pera at halos patakbo kaming pumunta ng kalsada. Pero hindi na namin naabutan sina Andrew at G10. May saya akong nararamdaman noon kasi wala si Sunshine. Solo ko sana si G10 kung mapapansin niya ako. Sa nakasalubong naming tao kami nagtanong kung malayo ang tindahan. Sabi niya ay malapit lang naman daw. Sa bandang labasan lang daw, sabi nung taong napagtanungan namin. Nilakad na lang namin ni Cheska at haharangin na lang namin sila, G10, kapag nakasalubong namin sila. Pero nung malapit na kami sa tindahan ay may bata kaming nakasalubong. May sinaksak doon, sabi niya. Natakot kami ni Cheska noon lalo na nung marinig namin si Andrew na sumisigaw ng tulong. Noon ay tumakbo na kami ni Cheska at nadatnan namin si G10 na nakabudagta sa lupa at duguan habang hawak nito ang parte ng tiyan niya na nasaksak. Si Andrew naman ay parang masisiraan ng bait at ang tindera sa sari-sari store at ang anak niyang babae ay wala ding magawa. Paandarin mo na yung tricycle, Andrew, dalhin na natin sa ospital, sigaw ni Cheska. Hindi ako marunong mag-drive, sigaw naman ni Andrew. Noon ay tinitigan ko ang tricycle. Gumapang kaagad ang takot sa katauhan ko. Pero umiiyak si G10. Tulungan niyo ako, please. Tulungan niyo ako. Sabi niyang parang nanghihina na. Nakita ko ang dugo niya sa lupa. Noon ay umahagos na ang luha ko. Nanginginig ako pero nilapitan ko ang tricycle. Sinakyan ko yon sabay sabing, Lord help me. Sabi ko. Nanginginig ang kamay ko at swinitch ko ang susi tsaka ko tinadyakan ng kick. Umandar.
Pero noon ay basang-basa na ang mukha ko dahil sa luha. Dumating din si Ma'am Luisa at nahuli na daw ang mga lalaking nag-trip kay Jiten. Isinisi kay Jiten ang pagiging gwapo at maporma niya, kaya daw napagtripan. Umalis din si Ma'am Luisa noong dumating na ang mama at kapatid ni Jiten. Hindi alam ni Ma'am Luisa kung paano humingi ng tawad sa parents ni Jiten noon, pero mabuting na lang at napakalawak ng pangunawa ng mama ni Jiten. Hindi kami natuloy mag-abay kasi nakibantay na rin ako sa ospital nung gabing yun. Noong makatulog ang mama at kapatid ni Jiten, ako ang nagbantay sa kanya. Pinilit kong huwag antukin dahil gustong-gusto kong pagmasdan ang mukha ni Jiten habang tulog siya. Parang gusto ko nga siyang hagkan, pero syempre hindi ko yun ginawa. Kaso bigla siyang nagising at ako kaagad ang nakita niya. Tinitigan niya ako pagkatapos nun. Kumislap ang luha sa mata niya na nahulog sa gilid ng pisngi niya. "Salamat, Ladel," mahinang sabi niya. At saka niya ikinilos ang kamay niya upang hawakan ang kamay ko. Wala akong naramdamang kuryente noong hawak niya ang kamay ko, pero sa puso ko, may something na hindi ko alam kung paano ipaliwanag. Basta masarap, masaya. "Iniligtas mo ang buhay ko, Ladel," sabi niyang muli pang lumuha. "Quits na tayo. Malaya ka na sa kung anong gusto mong gawin. Mang-away ka ulit ng classmates namin o classmates natin, hindi na kita pakikialaman." Sabi niyang pinilit pa niyang ngumiti. Hindi na ako mang-aaway," sabi ko. Hindi siya nagsalita pero nakatitig siya sa mukha ko. "Para kang anghel, Ladel," narinig kong sabi niya, tsaka pilit niyang itinaas ang kamay niya upang maabot niya ang mukha ko. Hinaplos niya ang gilid ng mukha ko. Buhay pa talaga ako. Sabi niyang pinilit ulit ang umiti. "Buhay ka naman talaga," sabi ko. Tinitigan lang niya ulit ako, kahit na namumungay ang mga mata niya. Sana hindi nangyari sa akin to, para mautusan pa rin kita. Narinig kong sabi niya. Ano ba kasing iuutos mo? Susundin naman kita eh, sabi ko. Baka hindi na pwede kasi quits naman na tayo. Wala ka ng utang na loob sa akin. Pwede lang. Ano ba kasi yun? Tanong ko. Sure ka? Oo. Sagot ko kasi niisip kong may kailangan siya, tubig o pagkain o nurse. Pero mali ang nasa isip ko. Dahil ang sabi niya, "Lidel, pwede mo ba akong i-kiss sa pisngi?" Sina Cheska at Andrew ang pumalit sa amin bilang abay sa kasal ni Ma'am Luisa. Muntikang mapatalsik ng school si Ma'am Luisa dahil sa nangyari kay G10. At naalala pa nila ang nangyari sa akin noon na muntikan ko ng pagkalunod. Pero sa tulong ng mga estudyante at sa tulong ng mama ni G10 ay hindi nangyari ang matanggal si Ma'am Luisa sa school. Bigla na lang akong nagbago. Natural na pagbabago kasi parang nag-mature na rin ako.
Naging mapagpasensya na ako kapag may umiinis sa akin, lalo na mga best friends ni Sunshine. Madalas ay sinasadya nila akong asarin pero hindi ko na sila pinapansin dahil wala naman akong mapapala kung makikipag-away ako. Sa halip ay pinagbuti ko nilang pag-aaral ko at dinoble ko ang pagiging mabuting anak sa mama ko. Mas natutulungan ko na siya noon dahil unti-unti nang nawawala ang phobia ko sa tricycle. Yung trauma. Kung minsan ay ako na ang namimili sa bayan ng mga paninda ni mama. Noong sumapit ang Valentine's Day, gaya ng dati, JS namin, ay wala ulit akong balak sumali gaya ng third year. Pero biglang lumapit sa G10 sa akin at ako daw gusto niyang maging partner sa JS kasi hindi rin sumasali si Sunshine sa JS dahil bawal daw sa religion nila. Please, Lidel, sumama ni G10 noon para tumanggi ako dahil paglingon ko sa likod ni G10 ay nakatingin sa akin si Sunshine kasama ang best friend niya. Noon ako nagtataka kung bakit naging best friends ng napakabait na sina Sunshine, sina Loida, Rose at Mitch, na hindi naman mababait. Mga feeling magaganda at feeling rich. Samantalang si Sunshine, mabait. Hindi ko talaga maunawaan noon kung bakit kabarkada niya yung mga swapang sa school, lalo sa klase namin. Kaya ang sabi ko noon kay G10, hindi ako pwede G10. Sorry, sabi ko. Agad siyang nalungkot at tatalikod na sana pero natigilan siya nang makita niya si Sunshine. Muli siyang humarap sa akin at ang sabi niya, si Sunshine ba ang dahilan kung bakit ayaw mong maging partner kita? Hindi ako umimik. Ladel, wala na kami ni Sunshine. Brinake niya ako nung matapos akong lumabas ng ospital. Nagpapagaling pa na ako sa sugat ko noon pero sinugatan din niya ang puso ko. At kung alam mo, ay mabait siya. Yun din ang akala ko. Nagkamali tayong dalawa. Dahil napatunayan ko hindi siya mabait. Tinalikuran ko si G10 noon dahil hindi ako komportable sa ganung usapan. At nakatingin pa sa amin sina Sunshine. Pero pagtaligod ko, hinawakan niya ang braso ko at hinila niya ako upang muling humarap sa kanya. Crush na kita kahit nung elementary pa lang tayo. Naiinis lang ako sa'yo kasi para kang mama ko. Maingay, madada, matapang. Pero kapag naalala ko ang mukha mo noon, napapangiti ako. Hindi ko maintindihan, Lidel, pero ngayon sigurado na ako. Mahal kita. Simula nung matitigan ko ang mukha mo sa ospital, wala akong ibang gusto noon kundi sana gumaling na ako para maligawan na kita, para maalagaan din kita. Hindi ko napigilan ang pagpatak ng luha ko nung habang pinagmamasdan ang mukha ni G10 pero hindi ko pa rin kinaya ang sitwasyong yon dahil kaya't mabilis akong pumasok sa classroom tsaka ako sumiksik sa tabi ni Cheska. Kaso biglang sumunod din si G10 at para siyang teacher namin at tumayo sa harap ng classroom at tsaka nagsalita. Attention guys! Nililigawan ko si Lidel. Ano sa tingin nyo? Hindi ba ako nararapat sa kanya? Hindi! Sigaw ni Loida na noon ay nasa pinto kasama sina Sunshine. Mahal ka ni Sunshine, G10. At gusto niyang magkabalikan kayo. Mag-usap kayo. Para makapag-sorry si Sunshine sa'yo. Sabi pa ni Loida. Guys, gusto ko lang malaman nyo na brinake ako ni Sunshine nung kalalabas ko pa lang ng ospital. Imagine nyo guys, nagpapagaling pa lang ako ng sugat ko pero sinugatan niya ako. Dahil lang sa nagselos siya kasi iniligtas ni Lidel ang buhay ko. Hindi ko nililigawan si Lidel dahil sa pagligtas niya sa akin. Kabarangay ko si Lidel noon at magkaklase kami mula kinder hanggang grade 6. Crush ko na siya noon pa. Pero hindi ko lang kasi gusto ang ugali niya kaya kagaya ng ugali ng mama ko. Ayoko ng ganon.
Natigilan sa pagsasalita si Jitin nang dumating ang teacher namin. Pero sinenyasan siya ng teacher na magpatuloy lang sa ginagawa niya. At noon nga ay nagpatuloy naman si Jitin sa mga sinasabi niya. Pareho kasi sila ni Mama, maingay, madaldal, matapang, laging galit. At yun ang mga ugaling ayaw ko. Pero na-realize ko guys, kung mahal ko ang isang tao, tatanggapin ko dapat kahit na ano siya. Gaya ng pagtanggap ng papa ko sa ugali ng mama ko. Ganun ang tunay na pag-ibig, di ba guys? Di ba sir? I agree. Sagot naman ng teacher namin. And I'm sorry Sunshine, pero ngayon ko na-realize, ang pagkatao ay wala sa mukha, bait at pagkamahinhin, kundi nasa puso. May trauma si Lidel sa tricycle pero nilabanan niya ang takot niya para madala lang niya ako sa ospital. Yung puso niya, ang totoong puso na nagmamahal. Ang puso mo, Sunshine, yan ang pusong matigas at matapang. Dahil kalalabas ko pa lang ng ospital matapos akong magkaroon ng pangalawang buhay, brinake mo naman ako. Nakita ko ang dahan-dahang paglayo sa pinto ni Lloyd na kasama si Sunshine. Tinawag sila ng teacher namin pero hindi na sila bumalik. I love you, Lidel. Sabi pa ni Jitin habang nakatayo pa rin sa harap ng classroom at kasunod nun ay ang tilian ng mga classmates namin. Umupo ka na, Jitin. Magkaklase na si Sir. Sabi ko. No, I like this scene, Lidel. Answer Gabriel now. Is it a yes or no? Tanong ni Sir sa akin. No, sir. Sagot ko. Oh, no daw, Gabriel. No daw. Well, okay lang, sir. Hindi po ako susuko. Kukulitin ko siya araw-araw. Nakangiting sagot ni Jitin. Bakit naman kasi, Lidel? No ang sagot mo. Ano bang ayaw mo kay Jitin? Tanong ng teacher namin. Wala po akong ayaw sa kanya, sir. Bata po kami. Siguro pag 18 na po ako, pwede na. Sabi ko na lang. I agree. And I like that. So, Gabriel, 2 years is not too long to wait. Sabi ni Sir sabay tayo upang akbayan si Jitin bilang tanda na tapos na ang speech niya at kailangan niya ng umupo. Kumindat pa sa akin si Jitin bago siya tumuloy sa upuan niya. Alam kong nakangiti ako noon, lalo na noong sikuin ako ng katabi kong si Cheska. Landi mo, girl, ah. Na-realize ko na walang pinagkaiba yung hindi pa kami ni Jitin sa magiging kami kapag 18 na ako. Kasi lagi naman siyang nakadikit sa akin. Laging malambing, laging sweet, laging protective, laging thoughtful. Kahit na kung tutuusin ay wala pa naman talaga siyang karapatan. Hinayaan ko nilang kasi gusto ko rin naman. Kaso habang nagtatagal noong 4th year na kami, ay nakakalapit na ulit sina Sunshine sa kanya. Mabait kasi si Jitin lalo na sa mga babae. Kahit napakagwapo niya, hindi siya suplado. Noon naman na ako nagsiselos ulit nung naging close na naman sila ni Sunshine at ako, lihim na namang naiirita. Gusto ko ulit tarayan si Sunshine at ang barkada noon pero nagtimpi na lang ako. Noong graduation namin ng high school, natigilan ako nang makita ko kung gaano kagwapo at kaporma si Jitin. Para siyang artista. Nang makita ko si Sunshine, nanliit ako kasi napakaganda rin ni Sunshine noon. Kapag kasi graduation sa amin, papormahan talaga. Pero ako napakasimple lang. Noong bakasyon bago ako mag-college, nag-a-apply pa lang si Ate Ellen bilang caregiver sa Canada.
Marami siyang gastos at naririnig kong marami ng pagkakautang si Mama. Hopeless ako makapag-aral noon sa college at hindi ko naman kinukulit si Mama kasi alam kong nahihirapan na rin siya. Inihanda ko na lang ang sarili ko noon na sandali muna akong matatambay. Magiging tindera muna ako sa sari-sari store ni Mama. Medyo masakit sa akin ang maghinto lalo na't alam ko na sina Sunshine at G10 ay patuloy na mag-aaral sa college. Hanggang sa noong 3 weeks ng bakasyon ay biglang dumating si G10 sa bahay. Naka-scooter siya. Hindi ko sana siya papansin noon dahil napakabaduy ko sa suot kong pambahay. At sisisihin ko sana siya kung bakit siya biglang dumarating nang hindi man lang muna nagte-text. Kaso, napakaganda ng ngiti niya at ang sabi niya, meron lang sana akong ipapaalam sa'yo. Bakit saan ka pupunta? Lalong lumuwang ang pagkakangiti niya. Wala naman. May pinapakiusap lang kasi si Sunshine. Baka daw pwede akong maging escort niya sa pista nila. First runner-up daw kasi sa popularity contest. Sabi ko naman, magpapaalam muna ako sa'yo. Sa totoo lang kaagad akong nakadama ng inis noon pero muli ay hinabaan ko ang pasensya ko. Kaya ang sabi ko na lang, wala naman akong karapatan na napigilan ka sa gustong mong gawin, di ba? Hindi Kung pakiramdam mo na ayaw mo ako maging escort ni Sunshine, di sabihin mong hindi. Pero okay lang sa'yo. Sabihin mo lang na okay lang. Ano ba kasing nararamdaman mo? Gusto mo ba o ayaw mo? Oo, G10, ayaw ko. Pero hindi naman ako, di ba? Ikaw ang kinukuhang escort. At halata namang gusto mo, di sige, mag-escort ka. Sabi ko na nga ba, ayaw mo Sige, hindi na lang din ako mag-escort. Pupuntahan ko lang si Sunshine. Magdadahilan na lang ako. Sabi niya tsaka umalis na. Kaso nakonsensya naman ako. Tinext ko siya at pinayagan ko na. At noong gabi ng coronation night nila Sunshine, nagpunta pa ako mag-isa. Nanghiram ako ng scooter para lang mapanood sina Sunshine at G10. Pero sana hindi ko na lang yun ginawa dahil nagselos lang ako. Kasi sa totoo lang kapuso, bagay talaga sila. Hindi lang yun. Masaya sila na para bang napaka-close nila habang nag-uusap. Nagkukwentuhan. Meron pa silang kalabitan. Umiyak ako nung nagdadrive ako pa uwi at nagdesisyon akong umiwas na lang kay G10. Ayaw ko nang paniwalain ang sarili ko na mahal talaga niya ako kasi nakikita ko na si Sunshine pa rin ang gusto niya. Tumatanaw lang siya ng utang na loob sa akin dahil dun sa pagkakaligtas ko sa buhay niya. Pinipilit ko ang sarili kong huwag siyang replyan. Huling text niya noong buwan ng April. Bakasyon pa rin noon at ako lagi ang nakatao sa tindahan ni Mama. Sabi ni G10 sa text niya, luluwas daw sila ng mama niya para makapagpa-enroll. Ilang oras lang ang nakaraan mula nung mag-text siya, nag-text ulit siya at ang sabi niya, nandito rin sa bus si Sunshine. Luluwas din daw para mag-exam din sa FEU din. Muling tumulo ang luha ko noon dahil sa inis. Pakiramdam ko niloloko na lang nila ako. Kunwari pa nagkataon lang sila magkasagay sa bus. Pero siguro ang totoo dati na nilang usapan na sabay silang pupunta ng Manila para mag-take ng entrance exam sa FEU. Palibhasa, alam kasi ni G10 na malabo akong makapag-aral ng college. Kahit umiiyak na ako sa matinding sama ng loob, nagawa ko pa rin namang mag-reply. Good luck sa inyo. Sana makapasa kayo pero sana makapasa kayo pareho sa entrance exam. Ingat na lang kayo.
ganito ang reply ko kahit na ang totoo ay nanginginig sa paggigigil ang kamay ko habang nagte-text ako. Sa sarili ko ako galit noon. Bakit ako nagpapakabait samantalang ang totoo kumukulo na ang dugo ko sa kanila? Noon nga ay nagsimula na akong mag-text. Yung totoong laman ng puso ko ang gusto kong i-text. At ang sabi ko, alam mo G10, ginagawa mo akong tanga. Pues hindi ako tanga. Magsama kayo ni Sunshine. You two go to hell for all I care. At huwag mo na akong ite-text kahit kailan. Ganito ang simula ng text ko nang biglang may dumating na tao. Bibili. Natigilan ako nang makilala ko kung sino siya. Gwapo pero moreno. At ang ngiti niya ngayon, hindi ko pwedeng makalimutan. Si Puroy. Pwedeng bumili magandang bini-bini? Nakangiting sabi niya pero ang sagot ko, ikaw na ba yan, Puroy? Ang laki mo na at ang gwapo mo. Sabi ko, gwapo nga. Wala namang girlfriend. Eh ikaw, Lidel, may boyfriend ka na ba? Baka pwede na ulit akong manligaw sa'yo. Hindi ka na itinuloy na isend ang matapang na text ko na yon kay G10 dahil nagkasarapan kami ng kwentuhan ni Puroy. Balik baryo daw ulit sila kasi naghirap ang buhay nila sa Cavite. Mag-i-enroll daw siya sa CSU next week. Naisip ko ang sumama na lang sa kanya. Siguro, kaya naman na akong pag-aralin ni Mama sa CSU. Total, napakaganda naman ng CSU. Kaya, doon na lang kami mag-aaral ni Puroy. 2 oras kami nagkakwentuhan ni Puroy at gaya ng dati, vibes na vibes kami. Nang bigla na namang mag-text ulit si G10 at ang sabi niya, Del, okay lang ba sa'yo kung pareho kami ng course ni Shine? Gusto rin kasi niya yung course na gusto ko eh. Baka mamaya magkaklase pa kami sa lahat ng subjects. Napamura ako noon pero ang mura ay lumabas sa bibig ko. Sa galit ko binura ko na lang ang number ni G10 sa phone book ko. Pero nag-text ulit siya at kahit wala na siyang pangalan sa phone book ko, ay kilala ko pa rin naman ang number niya. Buisit na ako noon kaya't ang nagawa ko ay binali ko ang SIM card ko. Pero umiyak ako pagkatapos noon. At noong first week na ng May, sumama na ako kay Puroy sa pagtitake ng entrance exam dyan sa CSU Tugigaraw. Okay naman kay Mama na mag-enroll ako sa CSU. After 5 days, nalaman na namin ni Puroy na pumasa kami at sabay ulit kaming mag-enroll sa second week ng May. Pero noong May 9, dumating sa bahay si G10 pero pinagtaguan ko. Sinabi ko kay Mama na sabihin niya na wala ako. Sa totoo lang, miss ko na si G10 pero ayaw ko nang saktan ng damdamin ko. Okay na ako kasi pinapalaya ko na sila ni Sunshine kahit masama ang loob ko. Kakayanin kong panindigan ang desisyon kong yon. Total yun ang alam kong tama. Dahil magmumukha lang akong tanga kung aasa pa ako kay G10. Magiging magkaklase ulit sila ni Sunshine sa FEU samantalang ako nandito lang. Malay ko kung ano nang ginagawa nila. Kaya tama lang. Naiwasan ko na si G10. Bumalik pa ulit si G10 pero gaya ng dati pinagtataguan ko lang ulit. Naiinis na nga si Mama sa akin noon dahil bakit ko daw pinagtataguan si Gabriel mabait naman daw. Nagmamakaawa pa daw kasi si G10 na kunin ng bagong number ko pero hindi naman alam ni Mama na bago na ang number ko. Noong May 16, Lunes yun, magkasama kami ni Puroy sa CSU para sa orientation bago enrollment ng kursong gusto namin. Pareho kaming HIM ang gusto at usapan namin na dapat magkaklase kami sa lahat ng subjects.
Gwapo si Puroy, mabait, sweet. Pero hindi ko alam kung bakit wala akong maramdamang espesyal para sa kanya. Kahit alam kong hanggang ngayon, ay ako pa rin ang gusto niya. Halata yun sa bawat kilos at galaw niya. Noong matapos ang orientation ay kulang na ang oras namin para makapag-enroll, kaya't umuwi na naman kami at kinabukasan na lang kami magpapa-enroll. Sa van na sinakyan namin ay bigla na lang akong mapaluha nang mapatitig ako sa ilog na nadaanan namin. Naalala ko nung iligtas ako ni Jiten sa pagtalunod. Napaluha ako noon dahil ang totoo ay miss na miss ko na si Gabriel. Pero kaagad ko rin pinigilan ang sarili kong mamiss siya dahil inisip kong magkasama na sila ni Sunshine. Sila ang bagay dahil pareho silang may kaya. Pareho nilang kaya ang mag-aral sa magandang school sa Maynila. At ako, sa CSU, at kay Puroy ako ng babagay at okay lang yun sa akin. Pipilitin kong maging okay ako. Noong sumunod na araw, nagpa-enroll na kami ni Puroy. Maaga kaming natapos kaya't nakapasyal pa kami sa kung saan-saan dahil maaga pa naman para umuwi. Lalo na't napakarami pa namang van. Nagpunta kami ni Puroy sa cathedral at doon ay nagdasal kami. Ipinagdasal ko na sana turuan niya na ang puso kong mahalin si Puroy kasi alam kong nahihiya at natatakot lang namang maghayag si Puroy ng feelings niya para sa akin. Napaluha ulit ako nung hilingin ko sa Diyos na sana turuan na rin niya ang puso ko na kalimutan na si Jiten. Sabi ko, Lord, sana pagising ko bukas, hindi ko na maalala si Jiten. Please Lord, sana bukas makakaya ko ng kalimutan ng minsanan ang lalaking mahal ko. Please do it for me. Yun ang dalangin ko noon, pero napuyat pa rin ako nung gabi sa kaiisip kay Gabriel. Hindi ko lang namamalayang nakatulog ako at alam kong madaling araw pa lang noong ring ng ring ang cellphone ko, pero hindi ko sinasagot. Kaso hindi tumitigil kaya't napilitan akong sagutin yon kahit na antok pa ako. Kaya lang tuluyan na akong nagising nang marinig ko ang boses nang tumawag sa akin. Si Ate Ellen at ang sabi niya, Del, hindi na ako makakauwi dyan. Bigla ng flight namin. Hindi ko na palalagpasin to kaya't pakisabi na lang kay Mama na tatawag na lang ako sa kanya kapag nasa Canada na kami, ha? Canada? Oo, doon kasi may urgent post eh. Siya nga pala, nag-enroll ka na ba? Oo. HIM ang in-enroll ko, ate. Saan ka nag-enroll? Sa CSU. Okay, sige, don't worry. Akong bahala sa studies mo. Sige na, at marami pa akong i-empake. I love you, ading ko, sabi niya. I love you too, ate. Sagot ko, sabay agos ng luha ko. Bigla na lang akong nalungkot at nasaktan ulit. Kasi lalayo na rin ang nag-iisang kapatid ko. Sana hindi na lang namatay ang isa pang kapatid ko. Nakatulog na ulit ako matapos akong umiyak, pero bigla na namang nag-ring ang cellphone ko. Sinagot ko ito kahit bago ang number na nakita ko. Kaagad ay si Gabriel ang pumasok sa isip ko. Baka nakuha niya na kay Puroy ang number ko. Noong sagutin ko, boses ng lalaki ang nasa kabilang linya.
Kasamahan ni ate na nag-flight ang tumawag ng madaling araw na yon. Naubusan na raw kasi ng load si ate at nasa airport na sila. May sinabi sa akin si ate noon. Ayaw ko sana yung suggestion niya, pero mapilit siya. Ang gusto niya ay sa FEU din ako mag-aral. 2 araw mula nang makarating ng Canada si ate, lumuwas naman kami ni mama. Nangutang si mama ng pera sa kaibigan niya sa bayan para may magamit kami. Ayaw kasi ni Ate Ellen na sa CSU ako mag-aral. Hindi raw kaya ng konsensya niya na hindi ko maranasan ang kagaya ng mga naranasan niya nung college siya. Sa FEU kasi nag-graduate si ate at hindi raw niya kayang isipin na ako na nga lang ang nag-iisang kapatid niya, hahayaan pa niya akong mag-aral sa probinsya. Kaya lang, nung nasa FEU na kami, bigla akong nagdesisyon. Ayaw ko nang makita sina Jitan at Sunshine. At ayaw kong lumabas na sinusundan ko sila. Sa ibang school na lang ako, iyon ang naging desisyon ko. Nag-try kami sa UST, pero hindi na ako tinanggap. Late na raw ako. Sabi ni ate, sa Baste na lang o kaya sa San Sebastian College na lang ako. Doon nga kami nagpunta at doon na rin ako nag-enroll. Accountancy ang in-enroll ko kasi yun din naman ang gusto ni ate. Noong pauwi na kami ni mama, ka-text ko si Puroy. Ang dami niyang tanong kaya sagot naman ako ng sagot. Sabi ni Puroy may kasalanan daw siya sa akin at sana daw ay huwag ako magalit sa kanya. Nahuhulaan ko na noon na magtatapat na ng damdamin niya sa akin si Puroy, kaya tumigil na ako sa pagte-text sa kanya. Ayaw ko siyang saktan kasi mabait siya. Alam ko masasaktan siya kapag binasted ko siya. Nagawa ko pa nga magdasal noon na sana huwag munang magtapat si Puroy. 2 weeks pa akong nagstay dyan noon at sinulit ko ang pagbabakasyon. Sinagad ko ang pagtulong kay mama at pagkatapos noon, muli kaming lumuwas ni mama para ihatid niya na ako sa dormitory ko. Halos hindi nga lang ako makahiwalay ng yakap kay mama noong pauwi na siya pabalik dyan. Sumapit ang Lunes, first day ever ko sa San Sebastian. Alam ko namang wala pa talagang klase. Kaso gusto ko lang matagpuan ang magiging best friend ko. At gusto ko ring i-familiarize ang sarili ko sa buong school campus. Kaya ang ginawa ko parang nasa park lang ako, naglalakad-lakad sa loob ng campus, lilinga-linga sa paligid. Nang bigla na lang may humawak sa kamay ko, sabay sabing, mas maganda siguro kung may ka-holding hands ka habang namamasyal. Sabi niya pero bago ko pa matabig ang kamay niya, sa paghawak niya sa kamay ko, ay napuno na ng tuwa ang puso ko. Puroy nung magkausap kami sa text. Noong kami na ni G10 ang magkasama sa isang bench sa loob ng Baste. Magkasama daw sila ni Puroy nung araw na magka-text kami ni Puroy at nasabi nga sa akin ni Puroy na may kasalanan siya sa akin. Yun pala ay nababasa lahat ni G10 ang mga text ko kay Puroy matapos akong mag-enroll sa Baste at ang ginawa niya ay bigla siyang lumuwas ulit upang i-withdraw ang enrollment niya sa FEU para lumipat naman sa Baste. Bakit mo pa kasi ako sinundan? Binigyan ko na nga kami ng freedom ni Sunshine. Sabi ko, anong freedom? Sabi ko na nga, ganyan ang takbo ng isip mo eh.
Alam ko kasi na gusto nyo ang isa't isa, G10. At ikaw, nakukonsensya ka lang kasi niligtas ko ang buhay mo kaya ka nagpapakabait sa akin. Ako makukonsensya? Bakit ako makukonsensya sa pagligtas mo sa buhay mo? Sa buhay ko iniligtas ko rin naman ang buhay mo, di ba? Yun pala Bakit mo pa ako sinundan dito? Dahil mahal kita at gusto ko magkasama tayo. Natigilan ako sa sinabing ito ni G10 pero hindi ko nagawang tumitig sa mga mata niya dahil ayaw kong makita niyang masyado akong na-touch sa sinabi niya. Dahil bakit hindi mo lang isipin na gusto talaga ni Lord na magkaroon tayo ng utang na loob sa isa't isa para habang buhay tayong magkasama, magbabayaran at magsusuklian ng pag-ibig at pagmamahal. Mahal na mahal kita at sana ang gusto ko lang lagi kang nandyan para mapatunayan sa'yo na hindi ako sasaya sa buhay ko kung wala ka. Hindi pa rin ako nakaimik sa mga sinabing ito ni G10. Okay. Hindi kita minamadali. Igagalang ko pa rin yung sinabi mong tsaka na lang magdedesisyon kapag 18 na tayo. Sa ngayon, gusto ko lang i-welcome mo ako dito sa school mo. Noon ay napangiti na ako. Hindi ko naman school to ikaw na una dito Sinandan lang kita. Sige na nga. Ikaw, Gabriel Tuazon, ay welcome na dito sa Baste. Sebastino ka na, sabi ko. Pero ang tanong niya, sa puso mo, kailan mo ako i-welcome? This October 21, 2013, dun pala ako mag-18 Sige, maghihintay ako. Nakangiting sagot niya, pero kinurot ko siya sa tagiliran dahil napakapilyo ng kanyang ngiti noon. O bakit? Kunwari ka pa naman, Gabriel. Anong kunwari? Alam mo namang dati ka nang nakapasok sa puso ko Oo nga, sagot niya. Pero hindi pa tayo officially, sabi ko. I know, sagot niyang nakatitig pa rin sa mukha ko. Pero lumungkot ang mukha niya. O bakit ka sumimangot? Kasi naisip ko, 2 years pa bago kita makiss at saka mayakap. Yun ang usapan na hindi ko napaghandaan kaya't ang ginawa ko ay tumayo na ako at ang sabi ko, halika na lang, hindi pa natin napapasyal ang buong campus. Noon nga ay namasyal kami sa buong Baste hanggang sa mapadpad kami sa napakalaking simbahan ng San Sebastian. Doon ay nagdasal kami. Ako tahimik akong nagdadasal pero sa G10, dinig na dinig ko ang parte ng dasal niya. Sabi niya, Lord, alam kong bata pa kami, pero sana tandaan mo ang mukha ng babaeng kasama ko ngayon. First year pa lang po kaming pareho ni G10. Ako BS Accountancy, siya naman BS in Legal Management. Hindi man kami pareho ng kurso, araw-araw pa lang naman kami nagsasaba, even on Sundays kasi every Sunday kami nagsisimba. I want to end this letter happily kasi ayokong isipin na hindi kami ni G10 in the end. Pero kung sakali mang hindi kami, alam kong kaya ko itong tanggapin kasi marahil ay ito ang gusto ni Lord. Pero habang kami pa, magiging masaya kami and I will spend each loving day with Him kahit na hindi pa talaga kami officially. Hanggang dito na lang kapuso at sana po'y nakapag-iwan ng aral at inspirasyon ng kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Mayroon ding love story dito sa Manila, pero mas gusto pong ikaw, DJ Bono, ang magbasa ng kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko dahil kahit nung bata pa ako, nakikinig na ako sa programa mo. I'm one
of your most avid fan.